Dito naman po tayo sa pagsasampa ng kaso ng DOJ laban kina Cassandra Ong at Sheila Guo at update sa mga nasagip na human trafficking victims sa KOJC compound. Ating tatalakayin kasama si Undersecretary Nicolas Felix T. USEC in charge ng Interagency Council Against Trafficking ng Department of Justice. USEC T, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ninya. Una po sa lahat, Yusek, ano po ang mga kaso na isasampa ng DOJ sa mga kasama ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na sina Cassandra Ong at Sheila Guo? Yung mga kasong naisampa nung Martes, lamang kay Sheila Guo at kay Cassie Ong, ay kay Sheila Guo ay disobedience to legislative summons at yung use, violation of violation of Philippine Passport Act by use of an illegal passport. Yung kay Cassie Ong naman, siya din ay nasampahan ng disobedience to legislative summons at ng obstruction of justice. Bukod doon, may mga hinarap pa sila ibang kaso dahil dumaan nga sila sa inquest, may mga ilan sa mga riniklamo ng NBI sa kanila ay sabi munang dadaan muna sa regular preliminary investigation. Ito halimbawa kay Sheila Guo, yung falsification, dadaan sa regular PI yon. Kay Cassandra Ong naman yung criminal violation of Philippine immigration law. Dadaan yun sa regular preliminary investigation. Pero bukod doon, madami pang mga mas mabigat na kaso silang hinaharap. Halimbawa si Cassandra Ong, tuloy lang yun pag-imbestiga ng aming team sa PORAC, yun kanyang qualified trafficking in persons case. Kaya kay Sheila Guo, ang sa kaalaman ko, baka bukas or sa isang linggo ay masasampahan na siya ng kaso ng money laundering kasama si Alice Guo at madami pa ibang individual. Ano po ang lumabas sa inyong investigasyon sa pagkakasangkot ni Cassandra Ong sa illegal Pogo Hub na Lucky South 99? Commissioner June, sa Lucky South 99, lumalabas dun sa mga dokumentong hinaharap namin, halimbawa yung mga articles of incorporation at yung mga papeles sa PAGCOR para mag-apply ng lisensya, lutang na lutang ang pangalan ni Cassandra Ong. So, bukod dun, nakikita naman natin dun sa Quadcom, mga hearings ng Quadcom, madami sa mga taong nadadawit dito sa Lucky South 99 ay pinapangalangan itong si Cassandra Ong. Yusek, qualified po ba na maging state witness sa Alice Guo case itong si Sheila Guo? Kung magiging state witness siya, ano po ang implikasyon nito sa mga nakasampang kaso laban sa kanya? Masyado pa maaga ang usaping state witness dito kay Sheila Guo. Napakaraming kailangan mangyari bago siya maging state witness at may mga requirements ang pagiging state witness dito sa ating batas. Bukod doon, di tayo kampante kung kapinipaniwala yung kanyang mga sinabi. Si Secretary Remulla mismo kahapon doon sa Senado, doon sa budget hearing namin sa Senado, sinabi niya na di siya naniniwala sa mga sinabi ni Sheila Guo. Yusek, sa pag-amin naman po ni Sheila Guo na isa itong Chinese citizen, pero sinabi rin niya na hindi niya kapatid si Alice Guo. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? Kinokonfirma nito ang mga hinala na namin dati dahil yung nakita nga namin yung Chinese names nila, magkaiba yung apelido. Tapos bukod doon, inamin niya, pero wala tayong magagawa. Nakakasama sa kanya yung pag-amin niya dito sa Senado, under oath pa to. Kasi bukod doon sa mga, kasama doon sa mga madaming kaso hinaharap niya ay ang isa pang paglabag ng Philippine Passport Act doon sa pag-apply for a Philippine passport under false pretenses. Dahil doon sa pag-aamin niya na hindi naman siya tunay na Pilipino, na peke yung kanyang birth certificate, kung tutusin, fatal na yun doon sa kanyang kaso for violation of Passport Act for fraudulently acquiring a Philippine passport. Meron po tanong dito ang GMA News Desk. Yusek, may desisyon na daw po ba ang panel of prosecutors sa motion to reopen and admit affidavit ni Alice Guo? Nung Lunes, nag-decide na yung panel of prosecutors dun sa qualified trafficking case na tapos na. Tapos na ang paglilitis at submitted for resolution na ang kaso na to. Dun sa usapin naman ng counter affidavit ni Alice Guo, tahimik lang sila, no? Di sila nag-decide kung tatanggapin nila to.
At sang balita ko, bahala na sila kung bibigyan man nila ng timbang ito sa kanilang pagpapasya. Ano naman po ang magiging hakbang ng DOJ sa notary public na nagnotaryo ng counter affidavit ni Alice Guo? May mga hakbang, no? Magkakahakbang ang DOJ laban dito sa notaryo na to. Dahil sa panig namin, maaari siyang managot ng kriminal para sa falsification at mananagot din siya ng administratibo sa Korte Suprema, no? Dahil tayong mga abogado ay may mga obligasyon bilang abogado. Pero di namin ilimit dito sa notaryo na to, no? Dahil sa tingin namin, yung mga abogado ni Alice Guo mismo sa preliminary investigation at yung kanyang tagapagsalita ay dapat pasagutin din, no, ng kasong administratibo. Doon muna tayo sa mga abogado niya sa preliminary investigation. Huwag natin kakalimutan itong mga abogado na to, in-attach nila yung counter affidavit, yung falsifikadong counter affidavit ni Alice Guo sa motion to admit nila. Kumbaga, they were the ones who made the counter affidavit off record. At bukod doon, no, nakita naman natin yung epekto ng kanilang mga dilatory tactics na kasama na din itong motion to admit sa kaso na di namin napagpasyaan kagad dahil nagtiwala kami sa kanila na susundan nila ang mga obligasyon ng mga abogado. Kung tagapagsalita naman niya, siya naman, pinalaganap niya yung kwento. Pinalaganap niya yung kwento na nandito pa si Alice Guo sa mga interview, sa mga kung saan sa mga stasyon, kaliwat kanan. Ano? So para sa amin, kailangan mapasagot din. Kailangan madalaman sa IBP or sa Korte Suprema ang tanong na kung may pananagutan ba itong mga abogado na to. Kung mapapatunayan po na hindi valid ang counter affidavit ni Alice Guo ukol sa human trafficking case laban sa kanya, ano po ang mangyayari sa kaso? Para sa akin, hindi na kung yan eh. Yung genuineness ng counter affidavit niya. Pero sige, paubayan na lang natin yun sa panel of prosecutors o kung anong panig nila. Ang epekto niyan, wala siyang sagot. Wala siyang sagot sa kaso. At ang titingnan lang dito sa kasong to, insofar as Mayor Guo is concerned, ay ang panig ng pamahalaan. Sa ibang usapin naman po, kamusta na po yung mga na-rescue na biktima ng human trafficking sa KOJC compound? Ano po ang detalye nito? Ang ulat sa akin ng PNP at DSWD Region 11 ay pagkatapos silang nasalba mula doon sa KOJC compound, ay refer muna sila sa DSWD. Na pinose sila, in-interview sila. Tapos pagtapos nun, ang alam ko naman ay kung gusto nila, ipapasama sila muli sa kanilang mga pamilya. Sa ngayon, tingnan natin kung willing sila magsampa ng kaso laban sa mga traffickers nila. Pero sa ngayon hinintay pa natin 'yun. Okay, may tanong po dito mula kay Luisa Erispe. Kahapon inanunsyo ng DOJ na na-deny ang motion ni dating Congressman Teves kaugnay ng kanyang extradition. Ano po ba itong na-deny at nakikita ba natin na magre-resulta na ito sa mabilis na pagpapauwi sa kanya dito sa Pilipinas? Pasensya na doon sa nagtanong, no? Hindi ko hawak tong matter na to. Baka mas mabuti tanong niyo si Asik Clavano, si Yusek Vasquez, or si Secretary Remulla mismo. Okay. Sige po, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon. Nagpapasalamat kami sa ating kababayan dahil sa interest nila sa mga kaso na pinaghawakan ng DOJ ngayon. Ano? Bukod dito sa kaso ni Mayor Alice Guo ng kanyang kapatid at ni Cassandra Ong, alam din natin na tutok ang mga kababayan natin dito sa kaso ni Pastor Kibuloy, sa kaso ni Congressman Teves, at sa kung ano-anong kaso pa. Ang malaking bagay na interesado kayo, malaking bagay na sinusubaybayan nyo to dahil mahalaga kayo. Mahalaga kayo bilang parte ng justice sector. So sana subaybay na rin ng konti dahil kami naman dito sa DOJ, sa pamumuno ni Secretary Remulla, nagpupunyagi kami na magawa ang aming trabaho at maitimang hustisya para sa lahat. Maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Nicolas Felix T., USEC in charge ng Interagency Council Against Trafficking ng Department of Justice. Thank you din po, Com June. Thank you, Nina.